Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating Bible reading. At today ay day 143 ng ating Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Esther chapter 7. Si Haring Xerxes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. Habang sila'y nag-iinuman, itinanong ng hari, "Reyna Esther, ano nga ba ang hinihiling mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian." Sumagot si Reyna Esther, "Kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko po sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay inyong iligtas, sapagkat kami po ay ipinagbili para patayin at lipulin. Kung kami po ay ipinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lamang po ako at hindi na kayo gagambalain pa. Subalit kami po ay nililipol na." Itinanong ng hari, "Sinong may pakana ng mga bagay na ito?" Sumagot si Esther, "Ang aming kaaway at taga-usig, ang masamang si Haman." At si Haman ay nangatog sa takot sa harapan ng hari at ng reyna. Galit na tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng palasyo. Naiwan naman si Haman at nagmakaawa kay Reyna Esther sapagkat natitiyak niyang siya'y paparusahan ng hari. Nang magbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa harapan ng reyna na nooy nakahiga. Dahil dito'y nagpagalit na sinabi ng hari, "Pagbabalakan pa niya ng masama ang reyna at sa loob pa naman ng aking pamamahay." Hindi pa halos natatapos ang salita ng hari, tinakpan na ng mga lingkod ng hari ang mukha ni Haman. Pagkatapos sinabi ni Harbona, isa sa mga eunuko ng hari, "Nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay ninyo, mahal na hari. Ang taas po ng bitayan ay 22.5 metro at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Doon siya bitayin," utos ng hari. Binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos napawi na ang galit ng hari. Nang araw ding iyon, ang mga ari-arian ni Haman na kaaway ng mga Hudyo ay ibinigay ni Haring Xerxes kay Reyna Esther. Napabilang rin si Mordecai sa mga kagawad na malapit sa hari sapagkat sinabi ni Esther na magkamag-anak sila. Ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Haman at ibinigay kay Mordecai na siyang ginawang katiwalin ni Esther sa dating bahay ni Haman. Minsan pang lumapit si Esther kay Haring Xerxes at lumuluhang idinulog dito ang utos tungkol sa paglipol sa mga Hudyo na binabalak ni Haman na agagita. Itunuro ng hari ang kanyang setro kay Esther. Tumayo naman si Esther at kanyang sinabi, "Kung mamarapatin ninyo at makalulugod sa inyo kamahalan, nais kong hilingin sa inyo na ipawalang bisa ang utos na ipinakalat ni Haman na Agagita, anak ni Hamadata, laban sa mga Hudyo sa inyong kaharian. Hindi ko po kayang o makakayang makita na nililipol at pinapatay ang aking mga kalahi." Sinabi ni Haring Xerxes kay Reyna Esther at kay Mordecai na Hudyo, "Ang ari-arian ni Haman ay ibinigay ko na kay Esther. Ipinabitay ko na si Haman dahil sa masama niyang balak sa mga Hudyo." Sinabi rin ng hari sa kanila, "Gumawa ka ng isang utos para sa mga Hudyo at isulat niyo rito ang gusto ninyong isulat sa pangalan ko. At tatakan mo ng aking singsing, sapagkat walang sino mang makapagpawawalang bisa sa utos ng hari, lalo na kung ito'y tinatakan ng singsing ng hari." Nang 23 araw ng ikatlong buwan, ipinatawag lahat ng mga kalihim ng hari. Ipinasulat ni Mordecai sa kanila ang isang liham tungkol sa mga Hudyo upang ipadala sa mga gobernador at mga tagapangasiwa at mga pinuno ng 127 lalawigan mula sa India hanggang Ethiopia. Ang utos ay nakasulat sa wikang ginagamit sa lugar ng pagdadalhan. Ang sulat na ito ay sa pangalan ni Haring Xerxes at may tatak ng singsing nito. Pagkatapos, ipinadala sa mga tagahatid sulat, sakay ng mabibilis nilang kabayo mula sa
kwadra ng hari. Sa pamamagitan ng sulat na ito, ipinahihintulot ni Haring Xerxes na magsama-sama ang mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang sasalakay sa kanila mula sa alinmang lalawigan. Pinahintulutan din lamang o din silang patayin, lipulin at samsaman ng ari-arian ang hukbong sasalakay sa kanila, pati ang mga kababaihan at mga bata. Gagawin nila ito sa buong kaharian sa loob ng isang araw, sa ika-13 ng ika-12 buwan ng taon. Bawat lalawigan ay padadalhan ng sipi nito at ipapahayag sa lahat ng tao para makapaghanda ang mga Hudyo sa araw na iyon laban sa kanilang mga kaaway. Kaya, ang mga tagahatid sulat ay nagmamadaling lumakad, sakay ng mabibilis na kabayo ng hari at sinunod agad ang utos ng hari. Ang utos ay ikinalat din sa lungsod ng Susa. Nang lumabas ng palasyo si Mordecai, ipinagbunyi siya ng buong lungsod sa Susa. Suot niya ang maharlikang kasuotan, putit asul ang kanyang damit, pinong lino na kulay ube ang balabal at malaki ang koronang ginto. Ito'y malaking karangalan ng mga Hudyo. Masayang masaya sila. Sa lahat ng dakong naabot ng utos ng hari, nagpista sa tuwa ang mga Hudyo. At sa buong kaharian, marami ang nagsabing sila'y Hudyo sa takot na sila'y patayin. Esther chapter 9. Dumating ang ika-13 araw ng ika-12 buwan ng taon. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari. Ang araw na inaasam-asam ng mga kaaway ng mga Hudyo sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lilipulin ang mga Hudyo. Ngunit hindi nila alam na mababaligtad ang pangyayari sapagkat sila ang lilipulin ng mga Hudyo. Nang araw na iyon, nagsama-sama ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian upang labanan ang sinumang mananakit sa kanila. Ngunit wala namang nangahas na magbuhat ng kamay sa kanila sapagkat natakot sa kanila ang lahat. Tinulungan pa sila ng mga gobernador at ng lahat ng pinuno sa bawat lalawigan dahil naman sa takot kay Mordecai na noon ay isa ng makapangyarihang tao sa kaharian. Bantog na sa buong kaharian ang kanyang pangalan at patuloy pang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Nilipol nga ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway at ginawa nila ang kanilang gusto sa lahat ng napupuot sa kanila. Sa lungsod lamang ng Susa, 500 ang kanilang napatay. Kasama sa napatay sina Farsadatan, Dalphon, Aspata, Porata, Adalaya, Aridata, Parmasta, Arisay, Ariday at Baizata. Pawang mga anak ni Heman na anak ni Hamedata at kaaway ng mga Hudyo. Ngunit hindi nila sinamsan ang kaari-arian ng kanilang mga kaaway. Nang araw ring iyon, umabot sa kaalaman ng hari ang bilang ng napatay sa lungsod ng Susa. Sinabi ng hari kay Reyna Esther, sa Susa lamang, 500 na ang napatay, kasama na ang 10 anak na lalaki ni Haman. Ano kaya ang nangyari sa ibang lalawigan? Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Sinabi ni Esther, kung mararapatin po ng hari ay pahintulutan ang mga Hudyo rito sa Susa na ituloy hanggang bukas ang inyong utos. At kung maaari, ipabitin sa bitayan ang bangkay ng mga anak ni Haman. Iniutos nga ng hari na ibitin ang bangkay ng 10 anak ni Haman. Kinabukasan muling nagsama-sama ang mga Hudyo sa Susa at nakapatay pa sila ng 300. Subalit, hindi rin nila sinamsan ang ari-arian ng kanilang mga napatay. Ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng kaharian ay nagsama-sama rin upang ipagtanggol ang kanilang sarili at lupigin ang kanilang mga kaaway. Umabot sa 75,000 ang kanilang napatay, ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng mga ito. Ginawa nila ito ng ika-13 araw ng ika-12 buwan at ng ika-14 na araw na mahinga sila at maghapong nagdiwang. Sa lungsod ng Susa, 2 araw na nagtipon ang mga Hudyo noong ika-13 at ika-14 na araw. Ika-15 araw nang sila'y tumigil at nagdiwang buong maghapon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo sa labas ng Susa ay nagdiriwang ng ika-14 na araw ng ika-12 buwan. Maghapon silang nagpista at nagbigayan ng mga pagkain bilang
regalo sa isa't isa. Ang mga pangyayaring ito'y isinulat ni Mordecai at sinulatan niya ang lahat ng Hudyo malayo man o malapit sa kaharian ni Haring Xerxes. Ipinag-utos niya na ipagdiwang taon-taon ang 14 at 15 araw ng 12 buwan. Itatangi ito ng mga Hudyo sapagkat sa mga araw na ito nila nailipol ang kanilang mga kaaway. Sa mga araw na iyon, ang kalungkutan nila ay naging kagalakan at naging pagdiriwang ang kanilang pagdadalamhati. Sa mga araw ding iyon, nagbibigayan ng mga pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga dukha. Sinunod nga ng mga Hudyo ang utos ni Mordecai. Ang paglipol na ito sa mga kaaway ay ginawa ng mga Hudyo dahil sa masamang balak na lipulin sila ni Haman na Agagita, anak ni Hamedata, kaaway ng mga Hudyo. Naitakda ang petsa ng paglipol sa pamamagitan ng palabunutang tinatawag na Pur. Ngunit nabaligtad na nga ang lahat ng umabot ito sa kaalaman ni Haring Xerxes sa pamamagitan ni Reyna Esther. Nang malaman ito ng hari, nagpakalat siya ng sulat at iniutos na kay Haman gawin ang masamang balak nito sa mga Hudyo. Ipinatibay siya ng hari o ipinabitay siya ng hari, gayon din ang kanyang mga anak na lalaki. Kaya, ang pistang ito'y tinawag nilang Pista ng Purim, buhat sa salitang Pur, at dahil sa utos na ito ni Mordecai at sa pagkaligtas nila sa panganib, ipinasyang ipagdiwang ang 2 araw na ito taon-taon. Ito'y gagawin nila ng kanilang lahi at ng lahat ng mapapabilang sa kanila. Patuloy itong aalalahanin ng lahat ng salinahi ng bawat sambahayan sa lahat ng lalawigan at lungsod. Hindi nila ito kaliligtaan, hindi rin ititigil. Upang pagtibayin ang sulat ni Mordecai tungkol sa Purim, sumulat din si Reyna Esther na anak ni Abihail ng liham na naghahatid ng katotohanan at kapayapaan sa lalawigan na sakop ni Haring Xerxes. Ipagdiriwang ng lahat ng Hudyo ang Purim sa takdang panahon tulad ng ipinag-utos ni Mordecai at ni Reyna Esther. Susundin nila ito tulad ng pagsunod nila at ng kanilang mga salinlahi sa mga tuntunin sa pag-aayuno at pagdadalamhati. Pinagtibay ng sulat ni Esther ang mga tuntunin sa pagdiriwang ng pista ng Purim at isinulat ito sa isang aklat. Esther chapter 10. Pinagbuwis ni Haring Xerxes ang mga lupain at ang maliliit na pulo sa kanyang nasasakupan. Ang kapangyarihan ng hari, ang lahat ng ginawa niya, pati ng pagkataas sa katungkulan ni Mordecai at ang malaking karangalang ibigay niya rito ay pawang nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Media at Persia. Si Mordecai na isang Hudyo ay naging kanang kamay ay mahal na mahal at iginalang ng mga kapwa niya Hudyo sapagkat ginawa niya ang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.